Ito nga ho ang pag-uusapan natin ngayon, mga reaction update PHN. Nagsalita na naman ho itong si Congress Meow. Kilalang kilala naman ho natin yan kung sino yan. Kahit na ho hindi na ho natin i-introduce o ipakilala pa. Dahil isa ho siya sa alam po nating bumabarsubas, bumabato o bumibigwas sa mga magnanakaw. Ito mga update bumanat ho siya dito kay Marcos Jr. Basahin na lang ho natin kung ano ang kanyang naging pahayag. Pero unahin ho natin ang naging sinabi o naging pahayag ni Marcos Jr. Magkaisa tayo, ang bawat segundo ay mahalaga. O isipin ho ninyo yun mga ka-update. Ngayon po naiisip ni Marcos Jr. o ngayon niya sinasabi yung mga nangyayaring ganyan, yung mga sakuna. Pero noong nagnanakaw ho sila, hindi ho nila iniisip yung bawat segundo na ito o bawat piso ng mamamayang Pilipino dapat ibinabalik natin sa kanila. Ipinapagawa natin ng kanya-kanyang infrastruktura, proyekto para sa ikabubuti ng Pilipinas. Hindi ho nila naisip yun. Ang iniisip ho nila ngayon, mga ka-update, yung buhay ng Pilipino. Ngayon lang ho nila naiisip yan dahil meron na ho nawawala, meron na ho nasasawi sa ating mga kababayan. Pero yung mga flood control issues, flood control projects na pinangako ho niya mga ka-update, nung nagsasalita ho siya dyan, hindi niya ho naiisip yan. Sinasabi niya lang ho, pero hindi ho pupunta sa utak niya. Diba? Kaya ito ho, mga update, basahin na lang ho natin ito naging buwelta ni Congress Meow dito kay Marcos Jr. Nagkaisa na tayo noong ginawa ka naming presidente, tapos ninakawan mo lang kaming lahat. O ano hong magiging komento, opinion nyo mga update dito sa naging pahayag ni Congress Kiko Barsaga. Magkomento ho kayo dyan mga update. Pag-usapan ho natin yan. Malaking katotohanan ho kasi itong sinabi nga ni Congress Meow. Nagkaisa na yung mga Pilipino na iboto ka, gawin kang presidente. Nagtiwala ulit, yung isipin mo, milyon-milyong Pilipino nagtiwala ulit sa isang Marcos kahit na binetray. O alam nyo naman ho yung ginawa na itong mga ito noong kapanahunan ni Marcos Sr. Diba? Pinatanggal o pinaalis pa ho sila dito sa Pilipinas. Nasipa ho sila papuntang Hawaii. Bagay ito kasi ho sa matinding korupsyon na Guinness World Book of Records. Kilalang kilala ho sila ang mga Marcoses. Kahit ho sa ang bansa tayo pumunta. Hindi ho bilang magandang ehemplo, kundi notorious. Kilala, notorious ho. Kasi nga ho, magnanakaw. Diba? O ano ho sa tingin nyo mga update? Tama ho ba ito sinabi ni Congress Meow? Tapos ngayon, hindi lang pala yan mga update. Nagsunod-sunod na nga nagkakaisa na naman ito mga ating kababayan na paalisin ka dyan sa pwesto mo. Di ba? Hindi ka ba nahihiya, Marcos Jr.? Nagkakaisa na naman yung mga Pilipinong patalsikin ka sa pwesto mo dahil sa ginagawa nyo kabalbalan sa mga Pilipino. Ninanakawan nyo, hindi kayo naaawa. Sino ba yung nagdudusa? Kami. Kaming mga ordinaryong Pilipino. O kayo. May mga magagaraking sasakyan, may mga jet kayo, may mga eroplano. Pero yung mga nasasalanta, tulad ng mga bagyong dumarating na yan, kami nagdudusa. Kayo, nagpapalaki lang kayo ng bayad dyan sa inyong mga mansyon. Di ba? Update, hindi lang itong si Marcos Jr. at si Congress Meow ang ating papasadahan, kundi itong si General Torre. Ayan, si General Torre, babanatan din ho natin yan kasi napahiya rin ho siya mga update. Kung saan alam nyo na, wala na tayong magagawa. Kaya mga update, kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang, malaking tulong na ho iyan. Kaya mga update, rektahin na rin ho natin ito. Dito pa rin ho sa ating iniidolong si General's Viewpoint. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ni Saint SB. Medyo na-attract ako dito dahil sinurvey niya yung 4 na PNP chief. Sabi niya, with the highest respect to our PNP chiefs, just a small survey, let's go! So dito kay General Marbel, yan yung 4 na si General Marbel is like. Si General, sino ba ito? Nartatis ba ito? Yeah, Nartatis is yung wow. Pa-wow. Si General Torre is love. So General Bato is laugh emoji. So battle of
PNP chief. Survey. So ako, bumoto ako. Naging ano na rin ako dito, nag-enjoy na ako sa pagboto, lalo na yung mga labanan ng mga EPs versus PBBM. BP Sara versus EPs. Nako, basta yung mga ganyang survey, automatic, bumoboto ako. Nag-enjoy ako. Sige na. Ito, bagong post lang ito. 2 hours. 2 hours ago. Okay. Yan. 950 people who reacted in just an hour, 899 napunta kay laugh emoji si Senator Bato. Heart emoji 29 lang si General Torre. Like 19 napunta kay General Marbel. At yung wow emoji, yung present chief ngayon, General Nartates, nag-iisa lang. So, nilampaso sila ni General Bato. Halos 95% napunta kay General Bato. Torres, around 1% lang. So, makikita mo talaga kung yung pulso ng taong bayan. Basta mga nakadikit kay PRRD, kahit ginigipit, kinakasuhan, aaristuhin na daw ng ICC. Tingnan nyo, ang simpatya ng taong bayan nandito sa nakadikit sa ating Tatay Digong. So, at least, wag na kayong matakot kung di nyo pa alam ito, yung napabalita, yung pahayag ni Ombudsman Boying Rimulya na according to him, nabalitaan daw niya, I think so, sabi niya, mayroon ng ICC warrant of arrest para kay Senator Bato. Nag-release ng statement ang ICC spokesperson, Dr. nakalimutan ko, basta nag-respond sila na wag daw tayong maniwala sa kung sino-sino magsasabi. Walang arrest warrant para kay Senator Bato. So, ako medyo na-relieve din ako kasi nga kawawa naman si Senator Bato. He's doing his best he can to serve our republic. Number 3 siya sa last election. Tapos aarestuhin na naman. Although, believe ako kay Senator Bato nung katatapos lang ma-kidnap ang ating Tatay Digong at balibalita na isusunod siya, nung una medyo nagre-react siya, but later on nagpahayag siya na napag-usapan na namin ng pamilya ko, sabi niya, kung sakaling darating I will voluntary surrender. Bakit daw? Para may para masamahan ko yung matanda doon. So ako bumili. Ito nga mga ka-update, makikita ho naman ng sambayan ng Pilipino, milyon-milyon Pilipinong sumuporta kay Senator Bato ay hindi ho niya binigo yung boto sa kanya. Kasi tulad na lamang ho ng mga sakuna ngayon, sino ba yung mga senador na tumutulong? Isa na ho yung si Senator Bato na unang-una lumalapit, tumutulong sa mga ating kababayan. Makikita ho natin yung action at pagmamahal niya sa mga Pilipino. Samantalang, ito nga, hindi na raw tayo magbabanggit. Nakakagigil lang ho kasi binebentahan mo pa ng 20 pesos na bigas yung mga kababayan mo na salanta. Yung mga nawalan na ng buhay, yung kanilang pamilya. Tapos wala ng bahay, nagagawa niya po ho yan. Diba? Napakakapal ho ng pagmumukha netong si Ngagba. Diba? Napakakapal ho ng pagmumukha. Kaya itong si Senator Bato, hindi ho tayo nagkamaling sinuportahan itong taong ito. Ako dito and I believe he meant it, yung promise art. Na kung sakali mang darating, he has many options. Ang isa dyan, yung voluntary surrender, at para daw may makasama si Tatay Digong. Di ba? That's sacrifice, that's loyalty. Sinasabi nila na parang sinasanto daw natin si Tatay Digong. Hindi naman sa ganong sinasanto, but
Ang mga DDS kasi napansin ko, yung DDS, organic yung pagmamahal. Hindi mo napipilitin yung DDS na magsuporta sa mga Duterte dahil naramdaman, nakita mismo, kitang-kita ang magandang ginawa ng mga Duterte, especially Tatay Digong, BP Sara, Mayor Baste, Congressman Pulong, yung mga apo ni Tatay Digong na mga congressman na rin yan. Kitang-kita mo ang magandang, yung good governance ng Duterte. Sabi ko sa prayer ko nga, Lord, please protect the Duterte family. Pabalikin mo ng buhay si Tatay Digong before 2028. Panalunin mo si BP Sara. We need them. Itong nangyayari sa ating bansa ngayon, there's so much corruption and we need leaders na may malasakit. And ang nakita ko lang, Duterte. Hindi ko talaga ni isa, wala pa akong na-meet personally sa mga Duterte, yung nakamayan or wala lang. Hindi ko sila close o whatsoever, wala. Nung nagkandidato nga si Tatay Digong, hindi ko siya binutuhan eh. Hindi dahil ayoko, kaya lang hindi pa ako bumuboto noong una dahil nadismaya ako sa elections natin. But I know, dahil alam ko yung gawain ng isang Mayor Duterte kasi na assign ako, dumating ako sa Mindanao 1985. Unang assignment ko, Agusan del Sur, Caraga Region. So alam ko kung anong nangyari sa Davao. Napakagulo ang Davao City by that time. Ang daming NPA. But nung dumating ang isang Mayor Rodrigo Duterte, unti-unti bumangon ang Davao, nalinisan ang mga NPA, nagkaroon ng Alsamasa. Yun, napakasikat yun, Alsamasa. Ang mga tao na mismo ang lumaban sa mga NPA, and that is because of leadership ni Tatay Digong. Kaya naging tahimik na ngayon ang Davao. Ayan mga kabdita, makikita naman ho natin na yung ating si Pangulong Duterte, yung pagmamahal kasi niya sa mga Pilipino, bukal na bukal ho, mararamdaman ng taong bayan. Hindi ho tulad netong si Marcos Jr., kailangan niya pa ho magpa-picture, yung magpapa-photo ops, yung pupunta ho siya sa isang lugar pero hindi ho siya pinapansin. Makikita ho natin mga update yung pagkakalayo o pagkakaiba dahil nga si Pangulong Duterte talagang nagserbisyo sa mga Pilipino. Yung mga pamilyang Duterte mga update, taos puso, mahal na milyong-milyong Pilipino. Kaya hanggat may luluklok na Duterte, panigurado mga update, mananalo ho sila. Bakit ho? Kasi nga ho, pag nagserbisyo yung mga Duterte, diretsa, may pagmamahal sa kapwa, hindi ho pinaplastic yung mga Pilipino. Pag sa salanta, mga update, sinong unang tumutulong? Si BP Sara, agad na ho nandyan. Ganyan ho sila. Si Marcos Jr., ilang araw bago pumunta. Di ba ganyan ho ba yung totoong nagmamahal sa mga Pilipino? Tanong ko lang sa inyo mga update. Ganyan ho ba? Di ba? Hindi. Malayo ho. Malayo. Di ba mga update? Malayo ho. Progreso na because of good governance. At yun ang nakita ko. So from Tatay Digong to Mayor Inday Sara to Mayor Baste, kikita mo iba na ang Davao ngayon. Sa buong bansa nag-aalisan ang mga investors, baliktad sa Davao nagdaragsa, dumarating ang mga investors. So yan ang tatak Duterte, and salamat dito sa mga loyal na mga supporters ni Tatay Digong, kagaya nito si Senator Bato, Senator Bongo, Senator Amy Marcos at iba pa. So salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel nito pantulong po sa tribo. Sa ngayon namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman itong tribo ng mas maayos nilang tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Mo na ni ang mataga no gyero. Ito nga mga update, sisingit na rin ho natin ito. Ito pa rin ho, si Congress Miao, sumabog naman sa galit. Bumuelta rin dito kay Browner. Natuta naman ni Marcos Jr. Parang yan dito, wag na ho natin patagalin. Reptahin na rin ho natin ito para wala na ho tayong mahabang pinag-uusapan pa.
Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng Optic Politics. Sabi niya, General Browner, why do you think they died? Is it really just a helicopter crash? Or maybe AFP equipment is substandard because Marcos is robbing you? Ito po ang pahayag ni Congressman Barsaga. Isiner lang ni Optic Politics ang patutsada ni Congressman Barsaga sa AFP. Ulitin ko General Browner, sa tingin mo, bakit sila namatay? Ito, ipinakita ang namatay na sundalo. Nandyan, namisita si General Browner. Kawawa nga naman yung mga sundalo at yung pamilya. 6 atang namatay doon sa helicopter crash sa Loreto, Agusan del Sur. Okay. General Browner, sa tingin mo, bakit sila namatay? Helicopter crash lang ba? O baka substandard ng equipment ng AFP dahil ninanakawan kayo ni Marcos? Kawawa ang ating mga sundalo, lalo na itong mga piloto natin. Itong mga update, tingin ko may pagkukulang dyan sa mga materyales kasi ano nga ba yung meron sa atin ngayon? Kundi, di ba meron pong 15 billion na alam nyo na pondo itong AFP na hanggang ngayon tinatago pa rin nila, pinagtatanggol ni Brownie. Diba? Alam naman po yan ng taong bayan. Malinaw malinaw sa mata ng Pilipino yung ginagawa ng AFP, yung corruption din dyan. May naglantad na rin dyan, si Congress Miao. Di ba? O ano masasabi mo, Browner? Tinatanong ka ng mga Pilipino. Substandard ba yung mga materyales ng helicopter na ginamit ng mga nasawi? Tanong ko lang. Di ba? Dahil they are the best of the best ito. Napakahirap ang mag-train ng isang piloto. Bago ka maging piloto, dadaan ka muna ng napakatinding screening. Yung pinakamatalinong sundalo sa Air Force, sila ang mag-train na piloto. At ngayon ito, tapos ng training, andyan na, papalipad na sila, tapos mamamatay lang sila, nag-crash ang kailangang helicopter dahil sobrang luma. Vietnam War era pa yan, yung mga Huey na yan. Pinagtitiisan natin. Tapos, ipagmamalaki nila na world class na daw ang armed forces. Pagkatapos nun, yung pahayag na yun, sunod-sunod na bumagsak 2 helicopter. Mabuti yung pangalawang helicopter, wala atang nasawi. Yung unang helicopter, yung Huey, yun, 6 ang namatay. So may nabasa kong post na naman kanina na magsisimula na daw ang Armed Forces of the Philippines mag-train na tatagal ng 30 days ang ating sandatang lakas na makipaggera kung sakaling may gera bago darating ang tulong ng Amerika. Okay, basa lang tayo sa mga comments, Techibal, sabi niya, ganyan din suspects ako. Ang maintenance kasi sa military talagang dapat accurate sa specifications para masiguro na walang faulty equipment. Pag naglaho na ang laang budget sa spare parts, yari na. Kahit gaano kagaling ang technician, kung substandard ang ginamit na pamalit sa pyesa o kaya naman ay mga salvage from old equipment, malalagay talaga sa peligro ang buhay ng combatant. Wala pang 30 days, yan na. So, paano tatagal ng 30 days yung ganyang kalagayan natin? Suntok sa buwan yun. Yung nagsabi nun, sabi, yun daw ang utos ng Pangulo Kaya ang Chief of Staff, yun din ang kanyang ipapatupad. Do you believe that we can last
30 days sa isang giyera with a superpower. Hindi masama yung maghanda, yung palakasin ng ating depensa. Kailangan natin talaga. Kaya lang, iba yung atin kasi. Pinapalakas natin, kunuhay ang ating depensa, may pinaghahandaan na giyera with China. To me, that's not, hindi tama yun. Dapat wala tayong awayin. Kaibiganin lahat, friends to all, enemy to no one, but let's build up our armed forces. Dapat ganun. Kasi kung malakas ang ating armed forces, re-respetuhin tayo ng iba't ibang nations around us, so walang gulo. Kaya lang ito kasi, nauna muna yung tension eh. Ginagatungan, yun ang masama. May nanggagatong, may nagsusulsul. Sige, ganito gawin nyo, ganito na. Opo, yes sir, yes ma'am, yes, yes. Oh, may nakahawak sa ating leeg na ganyan. Sunod-sunuran lang din tayo. Yun nga, parang tuta. Yun ang masama. Iyan nga mga ka-update, ito pong imagination ni Brownie, nakayang maglas ng Army of the Philippines AFP ng 30 days sa bakbakan, hindi wala hong katotohanan yan. Isang bomba ho lang tayo mga ka-update netong China, lalagasin ho yung Pilipinas. Kaya yung, alam po natin ito si Brownie, yung pagiging tuta niya, gamit na gamit ho talaga ni Marcos. Kaya mga update, sa inyong mga komento, opinion, reaction, i-comment nyo po yan sa ating comment section para naman mapag-usapan. Kaya dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.